Ilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Mga kasama, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live, Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris Sigapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama, Agis po ng Enero, araw po ng Miyerkules sa taong 2024. Kasama niyo na po Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracol. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Singil sa kuryente ngayong buwan, tataas ayon sa Meralco. Samantala, kalakalan ng gulay sa Baguio at Latrinal Benguet back to normal na ayon sa Department of Agriculture. Department of Trade and Industry mayroong bagong diskarte sa shrinkflation. Samantala, ang Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo nagpupulong ngayon sa Malacanang pamilya ng OFW na si Mary Jane Veloso tumungo ng Bindiola Bridge malapit sa Malacanang upang ipanawagan sa Pangulo ang kalayaan nito. Pamunuan ng Quiapo Church magpapatupad ng adjustment sa susunod na pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno para wala nang masaktang deboto sa traslasyon. Ang grupong Liga ng Transportasyon at Organisasyon sa Pilipinas maghahain din ng intervention petition sa Supreme Court bukas laban sa hiling na TRO na inihain ng grupong Piston para sa POV Modernization Program. Para sa balitang sports, Minnesota Timberwolves patuloy sa pamamayagpag. Sacramento Kings bumawi rin ng panalo. Sa entertainment news naman, alamin itong si veteran comedian na si Leo Martinez may ibinulgar tungkol sa kanilang dalawa ng yumawang aktres na si Sherry Hill. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. mga kasama, mukhang hindi maganda ang simula ngayong taon dahil bubungad ang taas singil sa kuryente ngayong January electric bill. Ayon sa Manila Electric Company o Meralco, tataas ng 8 centavos ang kada kilowatt per hour ng kuryente. Bunsod ito ng pagsipa ng presyo ng kuryente sa spot market. Dahil dito, tataas ng 17 piso ang singil ng kuryente para sa bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Nasa 25 pesos naman ang taas singil para sa 300 kilowatt per hour. 34 pesos naman para sa 400 kilowatt per hour at 42 pesos para sa 500 kilowatt per hour. Network News. Sa ibang balita naman, malawakang pagkawala ng kuryente o supply ng kuryente sa Western Visayas na pigilan sana kung natapos sa takdang oras ng NGCP itong 230 kV na Cebu Negros Panay tinatawag na Backbone Project ng Department of Energy. May detalye sa balitang yan si Radyoman GLM Prido. RMN Live Report. Napigilan sana ang nangyaring malawakang pagkawalan ng kuryente sa Western Visayas kung natapos sa takdang oras ng National Grid Corporation of the Philippines ang 230 kV Cebu Negros Panay Backbone Project. Ito ang binigyang diin ng Department of Energy kasunod ng pagkaantala ng proyekto na hindi bababa sa 7 beses mula sa orihinal na petsa noong December 2020. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, responsibilidad umano ng NGCP na ipatupad ang Thermal Development Plan na babalangkas sa proyekto para sa modernisasyon ng transmission system. Aniya, ito'y upang matiyak na may aasahan ng publiko na magsusupply ng kuryente sa buong lugar, maging ang pagpapalawak at pagdaragdag ng capacity nito mula sa renewable energy alinsunod sa target ng minimum na 50% generation mix sa taong 2040. Kung maaalala, naglabas ang Energy Regulatory Commission ng show cause order laban sa NGCP noong July 2023 dahil sa pagkaantala sa 30%
pitong transmission project. Ang ilan sa mga matagal nang naantalang proyekto sa rehiyon ng Visayas ay kinabibilangan ng Stage 2 and 3 ng CNP 230 kV Backbone Project, Cebu Lapu-Lapu Transmission Project, Mindanao Visayas Interconnection Project, Naga Substation Upgrading Project, Tagbiliran 69 kV Substation Project at Visayas Voltage Improvement Project. Samantala, patuloy naman nakikipagtulungan ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa lahat ng stakeholders sa Panay at Regional Development Council ng Region 6 para matiyak na hindi na mauulit pa ang nangyaring malawakang power interruption. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Lamprido, Tatak RMN. Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, Senador naghain ng resolusyon para imbestigahan ang power outage sa Western na Visayas. Para sa balita, si Radyoman Conde Batak. Inihain ni Senator Sherwin Gatchalian ngayong araw ang Senate Resolution number 891 para imbestigahan ang malawakang pagkawala ng kuryente sa buong Western Visayas noong January 2 at tumagal din ng ilang araw. Kabilang si Gatchalian sa mga senador na nananawagan na imbestigahan ng Senado ang power outage sa Panay at Guimaras Island na nakaapekto ng gusto sa mga pamilya, kabuhayan at maging ang mga serbisyong ibinibigay ng mga lalawigan doon. Sa resolusyon ay pinagsisilip ng senador ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at iba pang kaugnay na batas upang maiwasan na mangyari pa ang kalintulad na blackout sa hinaharap at matiyak ang maaasahan na tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa buong bansa. Dagdag din sa susuriin ng prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, partikular ng usapin kung dapat na bang tanggalin ang systems operation function nito at ibigay sa ibang entity. Naniniwala kasi ang mambabatas na oras na alisin sa NGCP ang systems operation function ay magagampanan nito ng maayos ang transmission ng kuryente. Samantala ngayong hapon naman ay isasagawa ng mataas na kapulungan ng investigasyon tungkol sa nangyaring malawakang blackout sa Panay Island. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Sa kaugnay pa ring balita, mga nabalam naman na proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines sanhi daw ng malawakang blackout kamakailan dyan sa isla naman ng Panay kasama ang Negros. Mula ang detalye kay Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report! Mamaya babalikan natin si Radyoman Grace Mariano. Samantala muna partner. RMN Network News. Samantala, balik na sa normal ang kalakalan ng kulay sa Baguio City at La Trinidad sa Benguet matapos mapaulat ang pagbebenta nito sa mababang presyo o di kaya ay ipinamimigay na lamang. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, nauubos na raw muli ang mga gulay na binabagsak sa mga pamilihan at hindi na ito ibinebenta ng palugi, partikular sa repolyo, wombok at carrots. Paliwanag ni de Mesa, kakaunti lamang ang namili ng gulay sa unang araw ng Enero at kakaunti rin ang trucking kaya nagresulta ito upang maibenta ng mura ang mga gulay na hindi na gaanong sariwa. Sa kabila nito, nilinaw ng opisyal na walang oversupply ng gulay sa Baguio at La Trinidad. Batay na rin ito sa datos na ibinahagi ng kanilang Regional Field Office sa Cordillera. Magugunit ang daan-daang repolyo ang napaulat na itinambak sa roadside sa Tublay, Benguet at matapos tumangging bilhin ito ng traders habang ipinamigay naman ng libre ang isa pang truck ng labanos. Network News. Balikan muna natin ang issue pa rin sa nangyaring power outage sa may bahagi naman ng Panay Island dilan sa mga nabalang daw na proyekto ng NGCP sanhi ng malawakang blackout. Balikan natin si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Para nga kay anak kalusugan, Party List Representative Ray Reyes, walang dapat sisihin kundi ang mga nabalam na proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa nangyaring malawakang blackout sa Panay Island. Sabi ni Reyes, sa halip kasi na isagawa ang upgrading ng ating sistema ay mas pinrioritize pa umano ang pagkakamal ng malaking dividendo ng mga shareholder at direktor ng NGCP. Ayon kay Reyes, hindi sana o napigilan sana ang pagkakaroon ng malawakang power outage kung natapos sa tamang panahon ang Panay Negros Cebu Interconnection Project.
Ayon kay Reyes, nakakadismaya na ang mga kababayan na naman natin ang nagdurusa dahil sa naturang kapabayaan. Bunso nito iginiit ni Reyes na dapat magkaroon ng pananagutan ang NGCP. Kasama mo sa kamera, Radyoman Grace Mariano, Tatak, Arimen. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, presyo ng bigas sa Western Visayas bumaba pagpasok ng taong 2024. Kasama natin mula sa IFM Rojas si Radyoman Joshua Kenneth Anas. RMN Live Report. Naglabas ng panibagong regional prevailing retail price ng basic agricultural commodities ang Department of Agriculture sa Western Visayas para sa unang linggo ng Enero ngayong taong 2024. Nabatid na ang presyo ng imported commercial rice ay nasa 55.75 hanggang 60 pesos per kilo na mas mababa sa presyo nito noong huling linggo ng Disyembre 2023 na pumapalo hanggang 65 pesos. Bumaba rin ang presyo ng kada kilo ng local commercial rice na nasa 47 hanggang 58 pesos kung ikukumpara sa 48 hanggang 65 pesos na presyohan noong nakaraang linggo. Pinaalala ng DA sa mga negosyante ng bigas ang pagsunod sa itinalagang presyo dahil mahigpit na nakabantay ang kanilang tanggapan sa mga pamilihan. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN. RMN Network News. Mula sa Western Visayas, dumako naman tayo sa Isabela. Sako-sakong peking abono abay na sabat sa bayan ng San Manuel. Ang detalye mula sa IFM Kawayan sa magitan ni Radyoman Zaira Contapay. RMN Live Report. Sa pinagsanib na puwersa ng PNP at Department of Agriculture Region 2, naaresto ang isang lalaki sa San Manuel, Isabela matapos mahulihan ng sako-sakong peking abono. Kinilala ang naaresto na si alias Dindo, 36 anyos at residente ng San Manuel, Isabela, habang ang isa pang kasama nito na kinilala namang si alias Boss Panying na residente ng Ramon, Isabela ay nagawang makatakas. Sa isinagawang operasyon na kumpiska ang humigit 130 na sako at bag ng iba't ibang variety ng peking abono. Nakuha rin sa sospek ang 1,000 piso at 254,000 pesos ng tig 1,000 na siyang budal money. Tinatayang aabot naman sa 250,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang peking abono. Dinala ang sospek at ang nasabat na mga ebidensya sa kustodiya ng San Manuel Police Station at pagkatapos ay agad ring ipinasakamay sa CIDG Isabela PFU. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon at paghahanap sa isa pang nakatakas na sospek. Kasama mo sa 98.5 IFM Kawayan, Radyoman Zaira Contapay, Tatak RMN. RMN Network News. Mula Isabela, dumako naman tayo sa may Eastern Visayas. Mayor ng Silago, Southern Leyte, dismayado sa kawalan ng aksyon ng Department of Agriculture sa mga kaso ng African Swine Flu sa bayan. Kasama natin mula sa RMN Tacloban si Radyoman Justin Traya. RMN Live Report. Dismayado si Silago Southern Leyte Mayor Lemuel Honor dahil hanggang ngayon ay wala pa ring hakbang ang Department of Agriculture Regional Office 8 sa presensya ng African Swine Fever sa mga alagang baboy sa nasabing bayan. Sa interview ng RMN Tacloban kay Honor, sinabi nito na hanggang ngayon ay wala pang ni isang tawag o pakikipag-ugnayan na ginawa ang DA sa gitna ng kinakaharap nilang problema. Huling linggo ng Disyembre nung nakaraang taon ay nakumpirma ng DA na ASF ang nagkakaapekto sa Silago pero walang aksyon ng ahensya na matulungan ang mga apektadong barangay. Sinabi pa ni Honor na tanging ang LGU at ang provincial government ng Southern Leyte ang nagtutulungan ngayon para hindi na kumalat ang virus sa ibang lugar. Sa 15 na barangay sa Silago, 11 barangay ang apektado ngayon ng ASF habang nagpatupad na ng pork holiday o hindi pinapahintulutan ang pag-ihaw at pagpalabas ng baboy papunta sa mga apektadong lugar na iniutos ng LGU simula noong December 27 hanggang sa January 27 ngayong taon. Kasama mo sa DYXY RMN Tacloban, Radyoman Justin Traya, Tatak RMN. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, nais ngayon ng Department of Trade and Industry DTI na magtakda ng dagdag na regulasyon sa mga manufacturers na nagbabawas ng timbang sa kanilang mga produkto pero parehas pa rin ang presyuhan. Sinabi ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, Assistant Secretary for Consumer Protection Group sa Panay ng Armin Manila. Nagkausap naman sila ni DTI Secretary Alfredo Pascual kaugnay sa issue ng tinaguriang shrinkflation. Ang ibig sabihin ng shrinkflation ay ang hindi pagbabago ng presyo ng produkto pero nabawasan naman ang timbang at kalidad o formula.
Ayon kay Assistant Secretary Nograles, batay sa panukala ni Secretary Pascual, hindi lamang sa packaging dapat may pagbabago, kundi lalagyan ng malaking signage o paskil sa pakete na agad na mapapansin ng mga consumers na merong pagbabago sa timbang ng produkto. Paliwanag pa ni Atty. Nograles, kung meron naman ng pagbabago sa produkto, kailangan mag-file muna sa DTI para sa suggested price dahil sa dadaan pa ito sa proseso at evaluation. Kung ang item na nagiging subject ng shrinkflation ay yung tinatawag nating pangunahing bilihin, yung mga basic necessities or prime commodities, kailangan po yan ipaalam sa DTI, lalong-lalo na kung yung item ay isa doon sa 217 items na nakalista doon sa ating suggested retail price bulletin. So, kasi po, kaya kailangan ipaalam yan sa DTI kasi kapag nabawasan ng timbang pero hindi nagbago ang presyo ng item, parang effectively suma total nag-increase sila ng presyo kasi hindi naman nagbago yung binayad mo pero nabawasan yung nakuha or natamasang produkto ng customer natin. So, kapag nagganyan, kailangan po yan i-file muna sa amin sa DTI kapag SRP bulletin item yan. Samantala din naman, tiniyak naman ni Assistant Secretary Nograles na huwag mag-alala ang mga consumers kaugnay sa nakambang pagataas ng presyo ng ilang mga pangunahing bilihim. O narito nag-file ang mga manufacturers ng price adjustment sa 63 mga items o produkto mula sa 217 na sakop naman ng SRP o Suggested Retail Price. Ani Nograles, ang hinihinging taas sa presyo ay hindi naman daw ganun kataas o kakapiranggot lamang ito dahil sa ang huling taas presyo ng mga ito ay noon pang taong 2021. Kami po, pag nag-file sila ng Notice of Price Adjustment, meron silang formula na pinapakita. Kami naman po, dahil nagmo-monitor din kami at may sarili kaming market data, kino-compare namin, may sarili po kaming formula. Kapag nagtugma po ang computation namin at ang computation ng manufacturer, okay na po yan, wala na pong problema. Mag-uusap na lang po kung paano i-implement. Kung hindi po nagtugma, minsan humihingi kami ng mga additional na mga supporting documents or mga ebidensya kasi sasabihin nila, mataas ang kuha ng mga raw materials, ang mga labor and distribution cost, hihingi tayo ng ebidensya. Tapos i-compute natin at magkakaroon po ng tawaran at usapan. Kasi nga po, sinasabi namin sa DTI, kung maaari, huwag buong buo ipasa sa mga consumer yung pagtaas ng produkto. Kasi nag-iiba din ang mga presyo ng pagkuha ng mga produkto. Yan si DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, Assistant Secretary for Consumer Protection Group sa exclusive interview ng RMN Manila. Network News. Sa ibang balita naman, mga kasama, nakatakdang idulog ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Indonesian President Joko Widodo ang usapin sa kaso ni Mary Jane Veloso. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay sa pamamagitan ng isang text message mula kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Sinabi ng kalihim na hindi palalagpasin ng Pangulo ang pagkakataong ito na iapela ang kaso ni Veloso tulad ng kanyang palaging ginagawa sa tuwing nakakaharap at nakakapulong si President Widodo. Matatanda ang nauna ng apela o nag-apela si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang counterpart sa Indonesia kahapon na pagkalooban ng clemency si Veloso. Dakong alas 10 ng umaga kanina nagdumating sa palasyo ng Malacanang si President Widodo na binigyan ng red carpet welcome at arrival honors ni Pangulong Marcos. Magsasagawa ng bilateral meeting ang dalawang leader at pagkatapos ay maglalabas ang mga ito ng joint press statement sa kung ano ang kanilang mga napagkasunduan. Network News. Samantala, kaugnay naman sa issue dito kay Mary Jane Veloso, ang OFW na nakakulong dyan sa Indonesia, yung pamilya at mga kaibigan nagtungo ngayon dyan sa may bagin ng Mindiola Bridge. Malapit lamang yan sa Malacanang para ilapit pa rin kay Pangulong Marcos itong panawagan hinggil sa paglaya. Nandun nakatutok naman si Radyoman Eman Morteca. RMN Live Report. Nagtungo dito sa Mindiola sa lungsod ng Maynila ang pamilya at kaibigan ni Mary Jane Veloso kasama ang grupo Migrante International. Kanilang ipinawagan ng paglaya ni Veloso na kasalukuyan pa rin nakakulong sa Indonesia. Sa pahayag ng nanay ni Mary Jane na si Celia Veloso, hiling nila na makalaya ng anak na nagdiriwang din ng kaarawan ngayong araw. Anya, siguro din sana ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iaapela ang paglaya ng anak habang nasa bansa si Indonesian President Joko Widodo, lalo na ito ang naging pahayag ng Pangulo. Muli ginit ng pamilya na biktima ng illegal recruitment at human trafficking si Mary Jane. Umaasa rin sila na makausap ng personal si Pangulong Marcos Jr. upang malaman niya ang paghihirap na dinaranas ni Mary Jane na 13 taon nang nakakulong, gayon din ang dinaranas ng kanyang mga anak.
Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Tatak RMN. Network News. Sa iba pang kaugnay na balita, Indonesian President Joko Widodo hinikayat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng anti-submarine aircraft sa Indonesia para sa Philippine Navy. Kasama mo sa balita si Rajaman Rhea Mamogay Su. RMN Live Report. Hinimok ni Indonesian President Joko Widodo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng anti-submarine aircraft sa Indonesia para sa Philippine Navy. Ang paghikayat ni President Widodo kay PBBM ay ginawa sa ginanap na bilateral meeting dito sa Malacanang. Natalakay rin sa bilateral meeting ng dalawang leader na palalakasin pa ang border security gaya ng joint patrols. Ayon kay President Widodo, kailangang mapabilis ang revision ng Border Crossing Agreement at Border Patrol Agreement of 1975. Bukod dito, natalakay rin na ang paglagda sa Memorandum of Understanding patungkol naman sa energy cooperation. Sa bilateral meeting, nagpahayag rin si President Widodo na committed ang Indonesia na panatilihin ang market access sa Philippine agriculture commodities. Ayon pa kay Pangulong Marcos, sa ginanap na bilateral meeting na kabilang din sa napag-usapan at napagkasunduan ay ang pagpapalakas at pagtutulungan sa larangan ng infrastructure development, defense and security at people-to-people exchange. Sinabi pa ng Pangulo na isa ang Indonesia sa pinakamalapit na kaibigan ng inang Pilipinas na kapwa naghahangad ng kapayapaan sa ASEAN region. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Rhea Mamogay Su, Tatak RMN. Network News. Mga kasama, sa ibang balita naman, tiniyak ng pamunuan ng Quiapo Church na magpapatupad ang mga ito ng adjustment sa sunod na pagdiriwan ng pista ng Pong Itim na Nazareno sa susunod na taon. Sinabi ni Nazareno 2024 spokesperson Father Hans Magdurulang sa panayam ng RMN Manila na kailangan pa nilang paigtingin ang pagibigay ng paalala para wala nang masaktang mga deboto, lalo na sinagawang traslasyon. Sa kabila kasi ng paalala ng pamunuan ng Quiapo Church sa mga deboto, mayroon pa ring mga sumampas sa andas ng Itim na Nazareno, ang iba naman ay nasugatan tuloy at nasaktan. Kasabay nito, umaasa naman si Father Magdurulang sa sumunod at makiisa ang mga deboto sa susunod na traslasyon. Nakita ko natin na may mga dapat pa po natin na ayusin pa po, dagdagan pa po magpapabuti sa ating bagong andas. Ganon din po ay mas aagahan natin, paiigtingin pa yung ating pong pagbibigay ng formation at patisismo para po sa mga kadeboto po natin na mas madagdagan pa po na sumunod po sila. Kagaya po ng ginawa ngayon, mas madagdagan pa ang pakikisa po ng mga lalo po sa ating pagdiriwang po. Samantala din naman, dinanaw naman sa pagkipagtulungan ng lahat na isagawa ng payapa, makabuluhan at matagumpay ang traslasyon 2024 kahapon. Sa amin po, naging payapa, naging makabuluhan at matagumpay po ang pagtutulungan po ng lahat para maisagawa po ang isang banal, maayos at ligtas na pagdiriwang ng Nazareno 2024. Kasabay din naman ito, may paalala pa ang pare ang pamunuan din ng Quiapo Church ngayong natapos ng kapistahan ng Itim na Nazareno. Ang pamayanan po ng simbahan ng Quiapo itong puso nagpapasalamat po sa lahat ng mga tumulong po sa ating lokal, nasyonal na pamahalaan, ang iba't ibang ahensya na sumuporta. Sama po namin kayo, mga kapatid namin sa mass media, ang aming pong media partners. Maraming salamat at mga kadeboto po natin na hindi lamang nakiisa kundi nakipagtulungan din po para maisagawa natin. Pero sana ho, kahit tapos na ang ating pagdiriwang, pagpatuloy po natin ang diwa ng pagiging deboto. Yung pong makita sa ating, hindi lamang sa ating mga suot, hindi lamang sa ating mga hawak, kundi makita sa ating pag-uugali at mabuting ginagawa sa kapwa ang ating pagiging deboto ng tunay na makita sa Jesus sa bawat isa. Yan mga kasama, si Nazareno 2024 spokesperson Father Hans Magdurulang sa exclusive interview ng RMN Manila. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, na sa kabuuang 148 na truckloads ng basura ang nakolekta sa lugar kung saan isinagawa ang traslasyon ng Poong Itim na Nazareno kahapon. Ayon kay Manila City spokesperson Princess Sabante, nasa 407 metric tons ng basura ang nakolekta ng Department of Public Service ng Manila mula January 6 hanggang January 10. Noon lamang Enero o kahapon, nasa 128 metric tons ng basura o katumbas ng 46 na garbage trucks ang nakolekta sa Carino Grandstand sa Rizal Park hanggang sa Quiapo Church. Base naman sa monitoring na isinagawa ng Environmental Group
Eco Waste Coalition. Kabilang sa mga iniwan sa parade grounds at areas malapit sa Quirino Grandstands ay mga food containers, polyethylene terephthalate bottles at single-use plastic. Base sa pinakahuling data mula sa Quiapo Church, nasa 6,113,598 devotees ang lumahok sa pista ng Itim na Nazareno. Network News. Sa ibang balita naman, mga kasama, nakatagdang maghain bukas ang grupong Liga ng Transportasyon at Organisasyon sa Pilipinas o LTAP ng intervention petition kaugnay pa rin ng POV Modernization Program na ipinapatupad ng pamalaan. Sa panay ng Armin Manila kay LTAP President Orlando Calando Marquez, ang kanilang ihaing intervention petition ay para sa petisyong una nang inihain ng grupong Piston para ipahinto ang Franchise Consolidation Program noong December 31 na nakalipas na taon. Iginit ni Marquez na mas maiging idaan na lamang sa tamang proseso ang Jeepney Modernization Program dilan sa mas marami na ang nag-consolidate ng kanilang mga prangkisa kumpara sa mga kumukontra sa programa ng pamalaan. Kasabay nito, hinimok din naman ni Marquez ang mga jeepney drivers at operators na magpa-consolidate na rin ng prangkisa at sumama sa POV Modernization Program ng pamalaan. Bukas ipapile na namin sa Supreme Court yung intervention petition sa Supreme Court para maidaan natin sa tamang proseso na bakit alin ba ang didinggin ng gobyerno, yung pong bang mas marami o yung kukunti. Parang eleksyon lang to, Sir Aljo, parang botohan sa Kongreso na yung nakakarami paano naman kung yan ay ETR, okay, ang dami na kaming pinuhunan, kaming mga sumunod sa gobyerno, paano naman kami? Di kami na naman yung pupunta sa kalsada. Mas malaking problema na ngayon. Samantala din naman naniniwala itong si Marquez na makikinabang daw ang pamalaan kapag ang mga Pinoy manufacturers ang tatangkilikin para sa POV Modernization Program. Aniya kapag napaganda pa ng mga manufacturers ang kalidad ng kanilang ginagawang modernong jeepney at tumasa sa standard ay pwede itong ibenta sa ibang bansa. Dapat i-improve natin yung ating industriya. Baka sa kalye ng mga kasama natin na third world country ay bilihin nila yung ating industriya dahil ang mamumuhunan Pilipino, di ba? Ang sasakay, manggagawa, lahat ay Pilipino. So kung ito ay i-improve natin dahil nasa international globalization tayo, membro po tayo sa buong mundo na pwede na natin ibenta yung mga produkto natin na pasado sa standard na sinusunod. Yan ang tinig ni ELTA President Orlando Calando Marquez, exclusive interview ng RMN Manila. Sa patuloy pa rin balita, mga kasama, loyalty check sa haray ng Philippine National Police. Hindi na kailangan ayon kay PNP Chief Acorda. Kasama mo sa balita si Radyoman Angel Ronquillo. Radyoman in action. Walang nakikitang pangangailangan si Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. para magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay. Ito'y makarang personal na reklamo ng PNP Chief, ang retired Army General at ang vlogger na si Johnny Macanas sa pagdadawit sa kanya, gayon din kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa usapin ng umunay destabilisasyon sa pamahalaan. Ayon kay Acorda, nanatilian niyang suporta ng buong hanay ng pambansang pulisya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kanilang Commander-in-Chief at nanumpa silang igagalang ang saligang batas at ang watawat ng Pilipinas. Inamin din ni Acorda na nakausap na sila ni General Browner hinggil sa usapin, subalit ayaw niyang paunahan ang magiging hakbang nito. Samantala sa panig din ng AFP, ayaw na nila itong patulan pa kahit dating pinuno ng Army Reserve Forces si Macanas. Una na nga sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na nakatutok sila ngayon sa mas mahalagang misyon tulad na lamang ng laban kontra terorismo, insurgency at pagtatanggol ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Kasama mo sa DZXLR Manila, Radyoman Angel Ronquillo, sa TAC Arimen. Balitang Sports. Sa katatapos lamang ng mga games, abay, patuloy pa rin sa pamamayagpag ang isa sa top team ngayon sa NBA na Minnesota Timberwolves. Makarang ilang pasok kanina ang Orlando Magic sa score na 113-92. Ito na ang ika-26 na panalo ng Wolves para lalong umangat sa number 1 standing sa Western Conference. Hindi pinaporma ng Timberwolves ang Magic mula sa first quarter hanggang sa matapos ang game sa panguna naman ni Karl Anthony Towns na umiscore ng kabuang 28 points. Sa ibang game naman, tinambakan ng Sacramento Kings ang kulelat
na team na Detroit Piston 131-110. Bumida sa panalo ng Kings ang kanilang big man sa si Domantas Sabonis. Nagtala ng triple-double performance gamit ang 37 big points, 13 assists at 10 rebounds. Ito na ay ka-22 panalo ng Kings habang lalong lumubog sa ika-34 na pagkatalo ang Pistons. Noong una ay pinahirapan pa ang Kings kung saan sa first quarter ay abansi ang Pistons ng 20 points. Nito lamang nakalipas na araw ay tinalo rin ang Kings ng Pelicans. Samantala, hindi rin naman nagpahuli sa panalo ang New York Knicks. Makarang igupo ang Portland Trail Blazers sa score 112-84. Para naman sa entertainment news, veteran comedian na si Leo Martinez may ibinunyag tungkol sa kanilang dalawa ng yumaong aktres na si Cherry Hill. Richard Gutierrez at pamilya nito naman, in-unfollow na rin si Sara Labati matapos i-unfollow ni Sara kahapon. Para sa detalye si Radyoman Alex Furaque. Ibinunyag ngayon ng veteran actor-comedian na si Leo Martinez sa YouTube channel ng aktres na si Snooki Serna na bukod sa kanyang 5 anak, ay meron pa siyang isa. Ang nasabing isa pa niyang anak ay anak sa yumaong sikat na aktres na si Cherry Hill. Ayon kay Leo, nagbungang pagmamahalan nila ni Cherry ng isang anak na si Jeremiah David Hill Eigenman o mas kilala sa pangalang Jay. Isinilang si Jay noong January 19, 1987 at kasalukuyang naninirahan sa US kung saan nagtatrabaho siya bilang isang sound engineer. Nagkahiwalay sina Leo at Cherry noong 1 taong gulang pa lamang si Jay. Ibinahagi rin ni Leo na ang kanyang 6 na anak ay mula sa 3 babaeng minahal niya, 2 sa unang asawa, 1 kay Cherry at 3 kay Gina Valenciano na kapatid ng singer na si Gary V. Ayon din kay Leo, magandang relasyon ng kanyang 6 na anak at nagkikita-kita ang mga ito sa States. Matatandaan na pumanaw ang aktres na si Cherry Hill dahil sa cancer noong 2022 sa edad na 59. Samantala, matapos i-unfollow ni Sara Labating asawa nitong si Richard Gutierrez, Annabel Rama, Rufa at Raymond kahapon, ibinalik rin ni Richard at pamilya nito ang pabor kay Sara, kung saan makikita rin ngayon na in-unfollow na ng 4 ang aktres. Makikita mismo sa Instagram accounts na ka-unfollow ang mga ito. Nagsimula ang pag-unfollow ni Sara at kina Richard matapos mag-viral ang gastropub video ni na Barbie Imperial at Richard nitong nakalipas lamang na araw. Yan ang ating entertainment news. Alex Furaque, Tatak, RMN. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga maiinit na balita. Ako po si Radyoman Trusan Fernando. At ako naman si Radyoman Elmar Racol. Mula po sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon. Marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Mga kasama, oras 12:33 na.